Hello po. Meron po tayo ditong pork, kasim part. Ayan, kasim part. Naisipan ko pong magluto ng pork steak. Minarinate ko na po ito sa kalamansi, toyo at paminta. Ngayon, ang paraan ko po ng paggawa ng pork steak, pinapakuluan ko muna po siya. Ayan. Papakulan ko po siya sa kanyang marinated. Yan po. Yan, takpan po natin. Guys, ayan, luto na po. Napalambot na natin. Hahanguin ko muna po yan. Hahanguin ko to bago iprito. Yan. Yan. Yung pinagpakulan, sasalain natin. Yan. Naglagay po tayo ng mantika sa pinagpakuluan ng ating pork. Tapos, igigisa ko muna po yung ating sibuyas ng bahagya. Yung ating onion rings, yan. Bahagya lang po. Yan, natin ng konti. Ating hanguin. Gagawin po natin itong pinaka-toppings mamaya. Isa natin sibuyas. Pagsabayan na po natin ang sibuyas at bawang. Yan. Habang ginigisa po natin to, ilasunod na natin yung ating pinalambot na pork. Yan. Hayaan po natin magprito siya. Yan. Dagdagan natin ng mantika. Yan. Bango. Bango. Yan, habang napiprito ang bawang, napiprito na rin yung ating pork. Sarap ng amoy. Yan. Atin pong ibalik yung ating pinagpakuluan. Yan. Yan po. Pakuloyin po natin mga 5 minutes lang. Yan, tikman natin. Ayan, nagtira ako ng medyo konting sauce. Tama na sa timpla. Lalagay na natin yung ating onion rings. Yan. Yan po. Yan. Okay na po. Ayan po, nakaprepare na po yung ating niluto. Kain na po tayo. Yan. Meron akong ngayon, dessert ngayon, papaya. Hinog na papaya. Galing dun sa friend ko dito, sa aming barangay. Hilaw yun na nabigay. Plano ko sana magtinola. Nahinog. Kaya ayan, dessert na namin ginawa. Kain po tayo. Gusto ko yung sauce ng si Chris maghanap ng sauce nitong pork steak. Wow, sarap ng sibuyas. Sarap ng sabaw, yung sauce. Tapos yung ating onion rings half cook. Yummy. Taba.
Napuyat ako kagabi. Kasi po, meron kaming group chat ng kabatch ko nung high school. Ngayon, may mga nag-message sa group chat namin yung tungkol ba sa scammer. May na-scam sa amin, isa. Tapos, habang nagpapalitan sila ng nanonood lang ako. Aba, bigla pong may nag-message sa akin sa messenger ko, mismo sa personal messenger ko na ang nakalagay, bigay mo sa akin ang CP number mo para maisama kita sa maisama kita sa booklist ko. Tapos inignore ko yon, hindi ko kilala ko, parang ginamit yung pangalan niya na hack. Siguro yung kanyang kabats namin din. Siguro na hack yung kanyang face account. Ayan. Pagkasabi nun, pagkabasa ko, nag-chat akong bigla sa group chat namin. Sinabi ko nga yung message sa akin. Nagkataon naman pala, pare-pareho ang message nila. Yung message ko tsaka message sa kanila, ilan sila? 1, 2, 3, 4. Bali 6 yata kami. Yan. Pero yung isa yata talagang nakapagbigay ng 10,000 cash, ganun. Buti na lang ako, hindi ko nabasa ko kagad, hindi ko agad ni-replyan. Tsaka hindi naman talaga ako nagbibigay ng number. O kaya, kasi naloko na din ako minsan yan eh. Ibang paraan naman. Hindi ako basta-basta nagbibigay number hanggat hindi yung bang personal, ganyan, na tatanungin sa akin, kilala ko, ganun. Yun, nako. Ang problema, sabi ko, paano ko ba ito maibablock? Tapos, tinuruan ako ng kabats ko ng isa. Ganito ang gawin mo, ganyan. Habang ganun. Tapos, sinunod ko naman. Tapos, ang plano ko, i-post nga. Yun nangyari sa akin. Ipapost ko sa Facebook. Hindi ko ngayon nabuksan yung Facebook. Ang nakalagay doon, the person you block is still in your group chat. Ibig sabihin, nasa group chat namin siya. Ang pinagtataka ko, bakit nandun siya sa group chat namin. Ganon. Tapos, pinaayos ko sa anak ko tanga-tanga ako sa cellphone. Di ko alam kung paano gagawin eh. Pinaayos ko. Tulog pa naman yung anak ko, ginising ko. Yan. Naayos niya. Ayun. Nagtawagan na. Ganon. Hindi lang message. Hindi lang group chat, nagtawagan na. Tawagan na kami. Kaya ingat po tayo, wag tayo basta-basta magbibigay ng ating impormasyon, number. Kahit po kakilala natin, ingat po tayo. Hindi natin alam, baka nahack yung kanilang yung FB account nila, tapos ginamit sila para makapag-scam. Yun po. Kaya tayo puro. Ready to.
Lagi, tatlong araw. Bukas ako. Ha? Tala? Sarap ng taba. Lakas mo. Yung mga nakita ko, medyo walang laban nun. Panalo lang po eh. Pati yung balat, super lambot. Naantok tuloy ako. Pagkatapos ko mag-lunch, papahinga lang ako. Kaya tutulog. Talagang siguro 2 hours lang ang tinulog ko. Hindi kasi ako magkanda totoo kung paano mag-block, kung paano tanggalin yung ano. Ang daming salbahe ngayon. Akala siguro, akala siguro nung scammer na yun, mapera ako. Kasi, siya eh, Chinese. Di nila alam eh. Makakaraos lang. Yan, pag lumaki ang channel ko, doon masasabi ko may pera na ako. Pero so far, siyempre, kailan lang ako. Baguhan. Ang sarap. Nabawasan yung ano wala nang langaw. Nakakapanibago. Hindi ko kinaya yung ano, isang piraso lang na ulam ko. Mamaya ulamin ko yan. Mag-dessert muna ako. Sarap. Matamis. Pantinola.
Pag tinola, naging dessert. Ayaw mo nun. Sarap nga eh. Mas nga pa nga, dapat pala kahapon pa iniwa yun eh, yung maniba. Hindi, mas gusto ko yan. May nakita ako sa Facebook. Saging saba. Niluto na parang minatamis na may ano ba yung bilog-bilog? Sago. Sago. Pag na yun, may puno ako malapit ng mahinog. Yan. Gagawa ako. Parang ang sarap kasi eh. Matamis na saging na may sago. Yan po, paalam na ako. Maraming salamat po. Good day po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat dyan. Saan man panig kayo ng mundo. Ingat-ingat po tayo. Paalam na po.